Pag-usapan po natin ito. Red flag sa church na pinupuntahan mo kung ito lagi yung pinag-aaralan nyo. Prosperity Gospel. Gusto kong maunawaan nyo mga kapatid na ang pag-unlad bilang Kristiyano ay kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung ito ang magiging sentro ng pananampalataya mo, dito na tayo magkakaroon ng problema. Kapag pera na ang sukatan ng relasyon natin sa Panginoon, ito ay isang maling katuruan. Lilinawin ko lang po sa inyo mga kapatid, ang pag-unlad at pagyaman ay kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Lalo na kapag ginawa po natin yung prinsipyo ng Biblia, yung pagiging steward. At ang dahilan bakit niya tayo pagpapalain para maging pagpapala tayo sa iba, because God gives us the ability to produce wealth. Reminder, hindi kasalanan na magkaroon at yumaman. Pero kung ito ang magiging sentro ng pananampalataya mo, magkapera, magkaroon ng maraming material na bagay, hindi masama yan. Uulitin ko, kapag pera na ang sukatan ng relasyon natin sa Diyos, doon na magkakaroon ng problema. Gusto ko maunawaan mo kapatid kasi may tumawag sa akin at siya ay kinukumbekta ng Panginoon dahil doon sa napasukan niyang church ko, no, ganito ang laging pamantayan. Kapag hindi ka nagbibigay, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Ang pagbibigay po ay isang bahagi ng body of Christ. Merong tagapagturo, merong mangangaral, merong apostol, at merong kamay. Yon ang pagbibigay. Kaya hindi lahat pare-pareho ng kakayanan at ng pagkatawag. At yung masama pa nito, pangatlo, yung kagalingan nakabase kapag nagbigay ka. Kung hindi ka nagbibigay, never kang mahihil. Maling-mali po yun, hinding-hindi binabayaran ng himala at kagalingan dahil binigay to ng Panginoon. Gift pa ito ng Holy Spirit kapag nababayaran na ang pagpapagaling, ginagawang negosyo, ang healing, Miracle Crusade, it's a red flag. Tandaan mo, hindi mo kailangang bilhin ng kagalingan. Si Jesus ang nagpapagaling, hindi yung pera mo. Pang-apat, merong pinapanigan. Malala sa mga false teacher, pinipilit ang mga miyembro magbigay. Nagiging burdensome ang mga bagay na dapat tayo po ay merong free will. Kasi kapag wala na tayong free will, controlling na, hindi na galing sa Panginoon ito. Pinipili ang mga papakisamahan, pinipili yung mga ipagpipray. Nakikinabang kasi sa mga mayayaman tapos sinatabo yung mga mahihirap. Nakakatakot ang mga ganitong mangangaral dahil napakuluwang ng impyerno para sa mga taong magnanakaw at mga sinungaling. Punong-puno ng guilt kapag nagpipreach patungkol sa pagbibigay pero sila naman hindi marunong magsakripisyo para sa mas nangangailangan. Dahil ang tunay na giving galing sa pag-ibig, hindi sa pressure. Babala ito sa mga mangangaral na kapag ganito ang tinuturo, mananagot sa Diyos. Panghuli, kapag hindi ka nagbigay, hindi ka ligtas. Hindi binibili at binabayaran ng kaligtasan. Ito ay biyaya. We are saved by grace through faith. God gives freedom, not control. Awareness po ito sa napakaraming nagtatanong kung ano ang makikita sa mga red flag na church. Pagyaman, pagkakaroon ng mga bagay nandito sa mundo ay may dahilan para tumulong tayo, hindi para sariling interes. Umalis tayo sa sistema, tumakbo tayo papalapit sa Panginoong Kristo, bumalik tayo sa Ebanghelyo. Hindi pa huli ang lahat, magsisi, tumalikod sa pagkakasala, at ipahayag na ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Panginoong Kristo, hindi sa pera.